Ito po ay nanggaling sa nagngangalang si kapatid na Rodmar Navarro. Ang sabi po niya rito, "Good being po, Brother Johnson. Ask lang po kay Luke 16:16. Ano po bang kautusan ang tinutukoy ay hanggang kay John the Baptist?" Salamat po. Ayan. So, ang kanyang katanungan ay anong kautusan ang tinutukoy ho dito? Yung iba kasing mga tanong ay may tungkol sa talatang ito ay may kasama ng konklusyon na wala nang kautusan na yan hanggang kay Juan lang yan. Kasi ganito po ang nakasulat para masundan ng ating mga taga-subaybay. Ito po ang nakasulat po sa 16:16. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Okay. So, ang ibang nagpadala na po ng ganitong talata para talakayin ay meron na silang konklusyon na hindi na kailangan sundin ng kautusan. Pero itong si kapatid na Rodmar Navarro ay gusto niyang malaman kung ano yung kautusan na tinutukoy ho dito. So, ayan po ang ating sasagutin, mga kapatid, mga taga-subaybay po natin. At yung pong Greek word nitong kautusan ho dito, mga kapatid, ay nomos. Ibig sabihin po ng nomos, no? Actually, may hindi lang isang talata ang ginagamitan ng salitang law and the prophets. Ano? Pag binabanggit ito, halos ay magkasama, ay tumutukoy ho ito doon sa canonical writings of the Old Testament. Ano? Ang makakatulong pong mga talata po dyan ay yung ginamit din sa Mateo 5:17, 7:12 ng Mateo, 22:40, Lucas 24:27, tapos 44, tapos Gawa 13:15, tapos Gawa 28:23. So, ibig sabihin, ito po yung Old Testament, no? Canonical writings sa Old Testament. Yung pong salitang until John hanggang kay Juan ay ibig po sabihin ay until the preaching of the kingdom of God by John. The sacred writings of the Old Testament constituted man's primary guide to salvation. Kasi nga, doon sa Roma ay Kapitulo 3, talatang 1 at 2, yung mga kautusan na yan na ipinagkatiwala sa mga Hudyo ay kailangan maipasa sa hindi lang mga Hudyo, kundi pati mga Hintel. So kung ang tinatanong ninyo kayo anong kautusan po yan, ay malawak po yan. Malawak. Yan po yung mga kasulatan sa Old Testament na naglalaman ng mga instruction, particular na pagka atin namang gustong alamin kung ano ang pinupunto dito ng ating Panginoon base sa context, ay titingnan ho natin kung bakit niya sinabi na ang sabi po doon sa talatang binasa po natin ay ang kautusan at propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noon, ang ebanghelyo ng kaharian ay ipinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Meron pong makakatulong sa ating talata, mga kapatid. Itong nasa Mateo 11:13. Basahin nun natin ito, mga kapatid. Sabi po'y ganito, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipang hula. Ayan. So, ibig sabihin na tinutukoy po dito na natili hanggang kay Juan. Si Juan kasi ang kaunang-huli-hulihang bumanggit ng hula tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Nauna kasing dumating si Juan eh. Siya ngayon naghahanda ng daan ng Panginoon. Sa lahat ng propeta na nagtukoy tungkol sa pagdating ng Panginoon, siya ang pinakahuli na bumanggit doon sa unang pagdating ng Panginoon, doon sa pagkakatawan tao. Tandaan niya po yan. So, ibig po sabihin, tama dito sa Mateo na ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipang hula. Yun pang ibig pong sabihin yan. Doon naman sa may Kapitulo 24, talatang 44 ng Lucas, ay ganito rin ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, ito ang ating mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay
na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Napansin po ninyo, binanggit na naman dito yung kautusan ni Moises at mga propeta at mga awit. Yung pong kautusan ni Moises din, same lang din po yun doon sa nomos na binanggit sa Greek. So, ibig sabihin, Old Testament nga ito. No? Kailangan yung mga nilalaman ng Old Testament ay matupad sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang binabanggit niya rito, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Ayan. So, anong kautusan ni Moises yung tinutukoy dito, mga kapatid? Kung babalikan natin yung Deuteronomy 18:15, ay ganitong ating mababasa. Palititawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo sa iyong mga kapatid na gaya ko. Sa kanya kayo makikinig. Ayan. So, mayroong binanggit si Moises na isang propetang darating at yan ay natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, dapat yung mga sinabi nila ay matupad. Ayan. Brother Gomer. Okay, Brother Johnson, dagdagan ko lang yung at least na ipaliwanag mo naman na. Dito sa Mateo, Brother Johnson, kung babalikan natin yung sa 11 Gs, so para mas maganda, makita natin yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Kasi actually itong talatang 13, Brother Johnson, ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita nito No? Mm-hmm. Ang sabi dyan ng ating Panginoong Hesukristo sa Gs, ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong muka na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Sa 11, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganak na mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman, ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. 12, at mula sa araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang sabi ng ating Panginoon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. At pagdating sa 13, dito niya binanggit yung tanong ng ating kapatid na nagtanong. Ang sabi niya, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ng mga kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. So napakaliwanag, Brother Johnson, binasa mo na yung Deuteronomy, Kung titingnan natin mabuti, yung terminology dito, tama yung sinabi, Brother Johnson, na yung kautusan at mga propeta, ito ay tumutukoy talaga sa lumang tipan, sa kabuuan. Mm-hmm. Ito yung kanilang Bible noong una, Brother Johnson. At maliwanag dito, ang sabi niya, itong lumang tipan, ang sabi niya, yung mga propeta ay nagsipanghula hanggang kay Juan. Ang ibig sabihin, kung titingnan natin, bago dumating yung ating Panginoong Hesukristo, ang huling hinulaan ng banal na kasulatan ng lumang tipan ay walang iba kundi yung pagdating ni Juan. Okay? Mm-hmm. So ang ibig sabihin, ang huling hinulaan ng Biblia na magpapahayag, kaya nga doon sa Brother Johnson, para makita lang nila yung aking sinasabi, dito sa Isaiah 40, ang talatay 3, ganito yung ating mababasa dito. Yeah. Sa Isaiah 40, ang talatay 3 ay ganito. Sabi niya, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. At alam po natin, Brother Johnson, sa mga nag-aaral na ng banal na kasulatan, ito ay natupad kay Juan Bautista. Tama, no? Mm-hmm. Kaya pagdating doon, kung babalikan ulit natin yung 11 ng Mateo, ang sabi niya ay ganon. Ang sabi niya sa 12, umpisa natin ulit sa 12. Mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Sa 13, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At pagdating sa verse 14, Brother Johnson, ipinaliwanag ng ating Panginoon kung anong ibig sabihin niya. Pansinin natin yung verse 14. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Sa verse 14 ay ganito. At kung ibig ninyong tanggapin, sabi niya, ay siya'y si Elias na paririto. Di ba? Mm-hmm. So ang ibig sabihin, ang tinutukoy dito, Brother Johnson, yung Elias na sinasabi ng ating Panginoon na darating na maghahanda ng daan ng Panginoon,
ay walang iba kundi itong si Juan Bautista. At ang sabi niya doon sa 13, yung mga propeta at yung mga kautusan at mga propeta ay nagsipanghula hanggang kay Juan. Pansinin mo, Brother Johnson, itong Malakyas 3, no? Ito ay maliwanag na makikita natin dito. Sa 3 ng Malakyas ay ganito ang ating makikita rito. Ang talata nito ay Malakyas 3, talatang, sandali aking binubuklat itong aking Biblia. Sa Malakyas 4, ayan. Ang sabi niya sa 5, ganito. 4:5 ng Malakyas, Brother Johnson. Ang sabi dito ay, narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta. Ayan. Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ang sabi dito sa 6, kanyang ibabaling ang puso ng mga ama sa anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Kaya itong hula dito ni Malakyas, Brother Johnson, ang unang katuparan nito ay nung dumating si Juan para ihanda ang daan ng Panginoon dahil dun sa Ebanghelyo, Brother Johnson. Kaya maliwanag yung talata, kung babalikan natin, kasi dun sa Lucas medyo nakaka-confuse . Kasi parang lumalabas dun sa Lucas, hanggang kay Juan na lang yung kautusan. Parang ganun ang kanilang pakahulugan dyan, Brother Johnson, hindi ba? Kaya lang, kung itutuloy mo lang yung talata doon sa 17, mahalata mo, mali yung pagkaunawa kagad nila . Di ba? Tama. Yun. So kung titingnan natin yung Juan 16, medyo confusing ito . Pero yung nasa Mateo, maliwanag siya. Sa 16 ay ganito. Lucas 16:16. Yan. 16. Sabi niya dyan, ang kautusan at mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Ito yung medyo confusing doon, Brother Johnson. Samantalang doon sa Mateo, kung titingnan mo, ang sabi niya, yung mga kautusan at mga propeta nagsipanghula hanggang kay Juan. No? So dito, sa Lucas 16:16, parang lumalabas na yung kautusan at mga propeta ay hanggang kay Juan lang at pagdating ni Juan, wala na. Hindi naman po. Parang ganyan, di ba? Oo. Parang ganun lumalabas yung dyan sa Lucas 16:16 . Pero dito sa Mateo 11, maliwanag, Brother Johnson, na hindi ganun ang ibig sabihin. Kundi, ang ibig sabihin ng ating Panginoon, mga kapatid, yung mga kautusan at ang mga propeta, ang huling hinulaan nila, no? Na darating na propeta para magpahayag doon sa propetang darating, Si Juan. doon sa Deuteronomio 18, na binasa ni Brother Johnson kanina, ay walang iba kundi si Juan. At ang Yan. sabi nga ng Panginoon doon, ay kung ibig ninyong malaman, sabi niya, kung ibig ninyong tanggapin, siya si Elias na darating. So napakaliwanag talaga niyan, Brother Johnson. At yan yung huling hula na ginawa ng mga propeta para ihanda yung daan ng Panginoon sa kanyang gagawing pagliligtas. Brother Johnson. Ayan. So, malinaw po yan mga kapatid, mga kaibigan. At nakakatuwa kasi yung ating mga ibang mga kapatid na nagtatanong ay lalo po natin nalilinaw ito at naitutuwid po natin ang tamang interpretation sa mga naturang talata. So, ayan.